Did you give him your innocence then? Since he's the biggest fish in the ocean, you probably spread your fucking legs right away. Kaagad siyang binitawan ni Brent at ang sunod na nangyari ay halos ikasigaw niya. Jake was tall, but compared to Brent, who is well-built and taller than him, Jake doesn't stand a chance at all. Isang suntok ni Brent ay muli na naman itong dumausdos sa lupa. Hindi pa nakontento si Brent na lumuhod at binigyan ng sunod-sunod na suntok si Jake. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis na inawat si Brent nang makita ang dugong lumalabas sa bibig ni Jake. Si Carson at Calvin ay kinuhang magkabilang kamay ni Brent. Pero dahil sa galit ni Brent ay halos kalad ka rin na nila ito palayo kay Jake. Malakas ang tibok ng kanyang puso na lalapitan sana si Jake upang alamin kung buhay pa ito. Dahil hindi niya alam kung anong mangyayari kay Brent kung sakali mang may hindi ka nais-nais na mangyari kay Jake. Pero nahinto siya sa banta ni Brent sa kanya. Don't fucking go near him or I'll truly kill him. Aniya na matalimang tingin sa kanya. Malalim ang paghinga nito dahil sa labis na galit at pilit na kumakawala sa mahigpit na hawak ng mga pinsan. Come here! Aligaga siyang lumapit kay Brent at nang makalapit siya ay kaagad na pumulupot ang mga braso nito sa kanyang bewang. Tumayo ito na hindi siya binibitawan at ngayon ay buhat siya nito gamit ang isang braso. Saka dinuro si Jake na pilit na itinatayo ang sarili. I'll see you in court, Mr. Lazaro. Anito bago siya dinala papasok sa loob ng restaurant. Hindi maipinta ang mukha ni Brent nang dalhin niya si Arlena sa loob ng private room na kanyang nireserve para sana sa kanilang dalawa. Kaya lang ay nasira yun nang iwan siya nito sa kalagitnaan ng meeting niya kasama ang kambal at hindi rin ito nadala ang cellphone malamang ay para maiwasan siya. He wants to apologize for his behavior. But since she ran away again for God knows where, his irritation doubled. Mabuti na lamang at nagpadala ng text si Kate. Nakasama ito sa isang Italian restaurant at hindi na siya nagtanong pa dahil alam niya kung saan ang restaurant na yon. Si Carson at Calvin ay sumama sa kanya at dahil siyang nagmamaneho ay nakatanggap siya ng mura sa mga ito dahil sa mabilis niyang pagmamaneho. Hindi naman niya pinansin ang dalawa dahil nagpupuyos siya sa galit. How can she be so insensitive? Does she even know how jealous and possessive he can be every time she mingles with men who lost for her? And that damn new employee. How can he flirt with his fellow employee? Hindi ba nito nabasa ang code of conduct na iniimplementa niya sa kanyang kumpanya? Hindi ba ito nabasa na bawal ligawan ng kanyang empleyado? Lalong-lalo na si Arlena dahil si Arlena ay sa kanya na. No one can take her away from him. They'll fire them right away if he sees them flirting with her. He dares them try. Mula sa loob ng sasakyan ay dinig niyang malakas na tunog ng kanyang mga gulong dahil sa kanyang biglaang preno. Mabilis siyang bumaba sa sasakyan at hindi na hinintay ang dalawa. Ang kanyang mga matay napadako sa pintuan ng restaurant. Ilang saglit pa'y dumako yun sa pamilyar na bulto na nasa labas, hindi kalayuan sa pintuan. Kahit na nakatalikod ito sa kanya ay kilalang kilala niya ang babae. Pero mas lalong kumulo ang kanyang dugo nang makilalang lalaking kausap nito. Jake Lazaro, her fucking ex-fiancé. He knows the guy, not just because he is Arlena's ex. But he heard from his sister, who owns an art gallery, that he embezzled lots and lots of money from the art foundation 1 year ago. Nakulong ito at nakalaya rin dahil sa presidente ang ama nito ng foundation. Noong una ay hindi niya pinag-interesan ng balitang yon dahil wala naman yung maitutulong sa kanyang kumpanya. Pero ngayon na alam niyang konektado ito kay Arlena, ay hindi siya makakapayag na lumapit ito sa pag-aari niya. Lumipat ang kanyang direksyon sa kinaroroonan nila at ganun na lang ang pagdilim ng kanyang paningin nang makita ang pagtaas ng kamay nito na nagbabantang hawakan ng kanya. Mabilis ang naging paghakbang niya at kinuyom ang kamao. At doon ibinuhos ang lakas at itinama sa matigas nitong pisngi ang kanyang kamao. Hindi niya alintana ng pagkirot ng kamao niya dahil sa malakas na pagsuntok niya. Ang mahalaga ay hindi nito nahawakan si Arlena. Nawalan ito ng balanse at natumba. Fucking touch her again. Or I'll kill you! Aniya at akmang susugurin muli ito nang awatin siya ni Carson. Stop it! Inis na bulong nito sa kanya. Batid niyang pinipigilan siya nitong makagawa ng iskandalo dahil ayaw nitong madamay ang restaurant ng kasintahan. Calm down! How can he calm down when someone tried to touch what's his? How can he suppress his anger when the man who once loved by Arlena is in front of him talking with her? His jealousy is taking over, wanting to come out and kill this bastard. Sinaktan na rin itong kasintahan niya, pero salamat roon at naging kanya si Arlena. Kung hindi nito iniwan si Arlena ay baka hindi niya ito makilala
at baka hindi siyang nakapagbigay ng supling rito. Mayroon naman itong magandang naidulot sa kanya kahit na papaano. Dahil doon ay palalampasin niyang ginawa nitong pagkausap kay Arlena. Sana. Kalmado na sana siya. Pero nang magsalita ito at hindi niya nagustuhan ng mga narinig, ay muling kumulo ang kanyang dugo. He called Arlena a whore. Not exactly the right sentence and words, but that's how he understood it. Every word brought the monster out within him. His heart beat fast out of anger. Paano nito nasabi iyon sa babaeng halos igugol ang atensyon at pagmamahal sa dalawang supling sa loob ng 3 taon? Sa babaeng minsan nitong minahal at nakasama. At alam kong anong klaseng babae si Arlena. Maging siya na ilang buwan na itong karelasyon, ay hindi niya nakitaan ng ganoong ugali ang kasintahan dahil pareho nilang ginustuhan kung ano man ang meron sa kanila ngayon. That thing can wait. Hindi niya alam kung paano siya nakawala kay Carson. Ang tanging nasa isip na lamang niya ay kung paano ipararamdam sa lalaki ang galit niya. Galit na dapat ay sa empleyadong lumandi sa babaeng mahal na mahal niya. Jake Lazarus' face is perfect for his feast. He is taller and well-built than him. He has the advantage. He doesn't care if he ends up in the cell or in the news as long as he take all of his anger out of his fucking system. Nang muling dumapo ang kamao niya kay Jake, ay hindi na niya ito tinigilan. Sinundan niya ang paghiga nito sa lupa at sunod-sunod na pinaulanan ng suntok. Wala siyang pakialam sa mga dugong lumalabas sa bibig nito. Ang tanging nasa isip lamang niya ay maipagtanggol ang dignidad ni Arlena. Umawat sa kanya si Calvin at Carson. Ganun rin si Arlena. Kaya naman hinayaan na lamang niyang magkapatid na hilain siya palayo. Pero hindi natapos ang kanyang galit nang makita niyang paglapit ni Arlena kay Jake. "Don't you fucking go near him, or I'll truly kill him." Sigaw niya, dahilan para balingan siya ni Arlena. Hindi niya pinansin ang pag-aalala sa mukha nito. Ang mahalaga para sa kanya ay lumapit ito sa kanya, kung saan ito nababagay. "Come here!" Haligagang sumunod si Arlena at lumapit sa kanya. Pinakawalan siya ni Carson at Calvin at niyapos niya si Arlena. Tumayo siya at inilipat sa kabilang braso si Arlena. Saka tinuro si Jake na sinusubukang itayo ang sarili. "Kailangan mo ba talagang gawin yon?" Napukaw siya sa kanyang kaisipan sa tanong ni Arlena. "Explain to me why you're talking to him." Asik niya kay Arlena na matalim ang tingin sa kanya. "We were just talking. What's wrong with that?" Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang pigilang magtaas ng boses sa mga sandaling yon. Ayaw niyang mauwi sila ni Arlena sa hindi magandang diskusyon dahil may mga anak pa silang kailangang uwian at ayaw niyang makita ng mga ito na hindi sila maayos. "Talking with your ex?" "Ex is an ex, Brent. It's been damn 3 years. Hinampas ni Arlena ang mga kamay sa mesa. "Nakalimutan ko na siya at kung ano man na napag-usapan namin kanina, labas ka na doon. He almost touched you." My God. Nasapon nito ang noo at malapit na rin sumabog sa galit. Malalim ang ginawa nitong paghinga dahil sa galit. "Yun lang? Halos patayin mo na siya, Brent. Hindi mo ba alam kung saan ka pupulutin kung nangyari yon?" "I don't care. As long as he don't put his filthy hand on you." "You're impossible." Inis siyang tumayo sa kanyang kinauupuan at bahagyang lumayo roon upang hindi niya masira ang mesang wala namang kinalaman sa kanyang galit. Nagtuloy-tuloy ang kanilang bangayan hanggang sa inawat na sila nina Sofia at Carson. Hindi na siya nagulat pa nang hindi siya kausapin ni Brent matapos ang kanilang bangayan sa loob ng restaurant hanggang sa makabalik sila sa opisina. Tahimik lang nitong ginawa ang trabaho at ni minsan ay hindi siya nito tinapunan ng tingin. Kung may kailangan nito sa kanya ay idinaraan nito sa text at kung kakausapin naman niya ay tatanguan lang siya nito. Hindi pa nila napag-uusapan ang tungkol sa nangyari kanina at gusto rin niyang malaman kung bakit nito kilala si Jake, gayong hindi naman tanyag ang pangalan nito kahit na may mga kaya ang pamilya. Malalim siyang napabuntong hininga sa pagtrato nito sa kanya. Mas nanaisin pa niya na sigawan siya nito kaysa ang hindi siya nito imikan. At least doon ay alam niya kung anong nasa isip nito. Pero ang Brent na kasama niya ay hindi siya kinakausap. "Brent," tawag niya rito nang hindi na niya kayang katahimikan sa kanilang pagitan. "Talk to me, please." Gumalaw ang panga nito at saglit na dumako ang mga mata nito sa kanya bago muling ibinalik ang tingin sa hawak na papel. Tumayo siya at naglakad palapit kay Brent. Sa kanya inago ang papel na hawak nito. Inis na nag-angat sa kanya ng tingin si Brent. Ang mga mata nito ay malamig ang tingin sa kanya. "What?" "Talk to me." Ayaw niyang ibaba ang kanyang pride dahil alam niyang wala naman siyang kasalanan. Pero ayaw niyang mas lumala pa ang galit ni Brent.
At ayaw niya iyong sabayan dahil ang gusto niyang ipaglaban ng totoo. Kung ano man ang nangyari kanina at napag-usapan nila ni Jake ay tungkol lang yun sa kanilang nakaraan at wala nang iba pa. Wala siyang balak na balikan muli si Jake kahit na magmakaawa pa ito sa kanya. Please, Brent, I can't be in the same room with you if you are not talking to me. Now is not the time, babe. Muli nitong iniwas ang tingin sa kanya at pilit na kinukuha ang papel na hawak niya pero hindi naalis sa kinauupuan. She liked the fact that even though Brent is mad, he still calls her babe. At least she knows that he is not that mad at her. Kailan? Bakas ang frustrasyon sa mukha ni Brent at alam niyang pinipigilan nitong magtaas ng boses sa kanya. Sandaling natahimik si Brent na sinusubukang pakalmahin ang sarili bago ito muling tumingin sa kanya. He called you a whore. Hindi iyon ang salitang lumabas mismo sa bibig ni Jake pero para kay Brent ay iyon ang pagkakaintindi niya. Kahit sino ay iyon ang maiintindihan sa binitiwang salita ni Jake. I know. I want to kill him. Asik ni Brent. Tiimang bagangat ko yung mga kamao. Nobody calls my woman a whore. I won't allow it. Hindi man tama sa sitwasyon ay nakaramdam ng kasiyahan ng kanyang puso sa sinabi ni Brent. Kay sarap pakinggan ng mga yon na nagbibigay ng kakaibang tuwa sa kanyang puso. Lumapit siya kay Brent at umupo sa mga hita nito. Umaasang sa gagawin niya ay mahuhupa niya ang galit nito. I'm sorry. Hindi ko na dapat siya kinausap. Kung alam ko lang na gano'n ang mangyayari. Hindi na sana ako lumabas. Bakit hindi mo ko tinawag na lumabas ka? Galit nitong tanong sa kanya. You took my meeting with the twins a chance to escape from me, huh? She smiled. As much as he wants to argue with him, she just decided to let it go. Gusto na niyang makipagbati kay Brent dahil ayaw niyang umuwi silang hindi nagpapansinan. Baka mapansin yun ng kanilang mga anak. Ang kamay ni Brent ay dumako sa magkabilang bewang niya at ang hinlalaki nito ay gumuguhit ng bilog sa kanyang balat. Humagikik siya sa kiliting naramdaman dahilan para mapangiti si Brent. Nakahinga siya ng maluwang nang makita ang ngiti ni Brent. She allowed herself to take in the sight the beautiful man in front of her. You're handsome when you smile, Anya. And you are beautiful when you giggle. She rolled her eyes. But seriously, Arlena, I don't want any man talking to you. He said possessively in a serious tone. You are mine, and mine alone. Okay, Mr. Possessive. Natatawang Anya. Saka ito hinila palapit sa kanya upang sakupin ang labi nito. Mahinang umungol si Brent at ramdam niyang pag-aari nito sa pagitan niya. Nanunukso niyang iginayad ang kanyang balakang na mas lalong nagpagalit sa itinatago nito. Bumaba ang kamay ni Brent sa kanyang balakang at tinutulungan siya sa paggaya sa mabilis na galaw. God, Arlena, I'm so horny. Namamaos na ani ni Brent. Nagsimula ang kanilang relasyon pagkatapos ng kanilang beach trip. At kahit na nasa relasyon na sila ay hindi pa nila binigyan ng pagkakataon ng isa't isa sa mapusok nilang pagnanasa. Gusto nilang bigyan muna ng oras ang kanilang relasyon bago sila bumigay sa isa't isa. May mga pagkakataong nauwi ang kanilang halikan sa level na yon. Pero bago pa man sila mawala sa sarili ay umaawat na siya. Labis naman ng pagpapasalamat niya sa pagtitimpi ni Brent kahit alam niyang bumibigay na ito sa tukso. Gustong gusto niyang reaksyon na nakikita niya kay Brent. Alam niyang ang isip nito ay lumilipad na kung saan. At kahit na gusto niya itong pagbigyan ay wala sila sa tamang lugar. Bago pa man sila makarating sa paraiso ay bumaba na siya sa hita nito. Nadidismaya namang napabuntong hininga si Brent. Saka itinuro ang gitnang parte. You need to help me with this. She laughed. No can do, sir. Nagtatrabaho ako. You meanie. He pouted and ran to the bathroom. Napailing na lang siya sa kamuling ibinalik ang atensyon sa kanyang ginagawa. Brent stayed for 15 minutes in the bathroom and thank God no one entered the office because his loud moan could be heard through the closed door. Nagtungo siya sa closet nito na konektado sa isang pinto at kumuha ng suit para rito saka siya kumatok. Ilalagay ko na lang ang suit sa ibabaw ng mesa. You can come out when you're done. Nakangiting Anya. You did this to me! Dinig niya mula sa loob ng banyo at siya naman ay inilak ang pinto upang makalabas ito. Hindi na bago sa kanyang makitang hubot-hubad si Brent. Pero hindi ibig sabihin niyon ay wala iyong epekto sa kanya. Kaya naman kapag nararamdaman niyang pagnanasa sa kanya ay iniiwas na lamang niya ang tingin sa katawan nito. Kunot noong iminulat ni Arlena ang kanyang mga mata nang maramdaman ang paggalaw ng kanyang kama
at ang mabigat na kamay na pumulupot sa kanyang bewang at hinapit siya palapit sa katawan nito. Ang mukha nito ay isinubsob sa kanyang leeg at animoy inaamoy ang kanyang balat. You smells good in the morning, babe. She groaned sleepily. What are you doing here so early in the morning? Tumingin siya sa orasan niya na nakapatong sa kanyang mesa at alas 5 pa lamang ng umaga at hindi pa gaanong maliwanag sa labas. I want to cuddle with you. Hinayaan na lamang niya ito na gawin ang gusto at ipinikit na lamang ang mga mata. Pero kahit na anong gawin niya ay hindi niya na maibalik ang kanyang tulog dahil sa pagkakalapit nila ni Brent. Pero ito'y humihilik na sa kanyang tabi. God, this man. Brent, don't you dare sleep on me. Angil niya. Bakit ka nandito? Umungol si Brent at mas dumiin ang braso nito sa bewang niya. Gusto kong matulog sa tabi mo. Bawal ba? Tinatamad na nito. Hindi naman bawal, pero yun ang unang pagkakataon na tumabi ito sa kanya. Kung mananatili man si Brent sa kanyang bahay, ay sa kanilang mga anak ito natutulog. Pero dahil may meeting ito sa labas ng bansa noong Huwebes na hanggang Sabado, akala niya ay sa sariling bahay ito uuwi. You should go sleep with Art, aniya. Saka humarap rito. Doon lamang niya napansin na nakasuot pa rin ito ng suit at halata ang pagod sa muka. He misses you a lot. We'll play later. Right now, I want to be with you. Napabuntong hininga na lamang siya at hinayaan na itong matulog. Ang kanyang kaliwang kamay ay sinusuklay ang magulo nitong buhok na tumatabing sa mga mata nito. Napangiti siya na kahit pagod ito hindi pa rin nabuburang kagapuhan. Sundan na natin sila. Kapag kuway sabi ni Brent na dahan-dahang minulat ang mga mata at wala siyang makitang bahid ng biro mula roon. Napakurap siya sa sinabi nito. Stop saying nonsense, Brent. I am not. Brent, I thought we are taking things slow. I don't want to wait any longer, Arlena. Seryosong anito sa kanya. You fixed me, and you're the only one that can make me horny. She knows that, and she was happy that even though Brent wants her really badly, he never seeks any woman for his needs. She loves that Brent respects her decision. But of course, she understands his needs. Why can't I have you the way I want? Dahil hindi pa ako handa. Sa totoo lamang ay takot siya na muling ibigay ang sarili. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ayaw niyang bumalik ang trauma niya noong isinilang niya ang kanyang mga anak. She almost died and she doesn't want to relive the moment again. Every time she visits the hospital, the feeling of losing blood, almost losing her twins in the process, and her life at the same time are too much for her. Kung hindi dahil sa kuya niya at sa mga doktor na walang pagod na sinalbang buhay niya at ng mga anak niya, ay baka wala sila ngayon. The doctor gave her a contraceptive implant, but it will only last for 3 years. But she's worried that the implant will fail to prevent her pregnancy. Takot siyang mag-isa na namang harapin ang traumang yun sa kanyang buhay. When? I don't know. Pumaibabaw sa kanya si Brent. Ang mga mata nito hindi aalis sa kanya. Animoy sinisisid ng kaibuturan ng kanyang isip. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Malikot ang kanyang mga mata sa kanilang posisyon. Ramdam niya ang pagnanasa sa mga tingin ni Brent sa kanya at ang nabubuhay sa kanyang katawan. You don't want to? Tanong sa kanya ni Brent. Ang haplos nito sa kanyang pisngi ay banayad at nakakaakit. Nililigaw ang kanyang huwisyo at nagbibigay ng sensasyon sa kanyang buong katawan. She bit her lips. She doesn't know what to answer, whether she wants it or not. She's just scared. I won't force you. Alam mo yan, mahal na mahal kita. Bulong nito sa kanya. Natatalong bumuntong hininga ito bago siya siniil ng halik. Hindi gaanong malalim pero nakakabaliw. Kung alam lang niya na ang labi nitong kagigis na niya ng umagang yun ay nagmumugmuna sana siya. But they both didn't mind their morning breath as they both devour each other's lips hungrily. Ang balakang ni Brent ay taas-babang gumiling sa kanyang ibabaw. At kahit protektado yun ng kanyang kasuotan ay ramdam na ramdam niya ito. Inaakit siya sa temptasyon na pilit niyang tinutulak. As much as she wants to push Brent on top of her, her body is not listening to her. Her mind is clouded by the sensation and warmth of both of their bodies. Arlena. Namamaos at nangaakit na tawag ni Brent sa pangalan niya. Do you really not want to? Ungol lang ang kanyang tinugon kay Brent.
Hindi na niya namalayan ang bawat galaw ng kanyang mga kamay dahil ang kanyang isip at katawan ay nagkasundo na sa isang desisyon. She wants him. Dumausdos ang kanyang kamay sa katawan ni Brent at ang panginginig ng katawan halatang nagtitimpi. Just don't do it inside. Bulong niya dahilan para mabilis na kumilos si Brent. Pinanood niyang hubarin nito ang suot pang itaas bago nito ibalik ang atensyon sa kanya. Ang mga labi nito'y kaagad na sinakop ang kanyang labi sa mapusok na galaw at buong puso naman niya iyong tinugunan. Ang mga kamay nito'y pumasok sa kanyang damit. Umaarko ang kanyang balakang at sinasalong bawat halik na binibigay sa kanya ni Brent. Mabilis nitong tinanggal ang kanyang suot na pantulog at tumambad sa mga mata nito ang kanyang katawan dahil wala siyang suot na panloob at tanging pambaba lamang ang naiwan sa kanyang katawan. Kita niyang mainit na pagnanasa kay Brent. Muli siyang siniil ng halik ni Brent. Ungol naman na naiganti niya dito. God, she can't believe she gets to experience Brent again after 3 years. Akala niya hindi na niya mararamdaman ng ganoong klase ng karanasan kay Brent. Ito lamang ang tanging lalaki na kayang bumuhay sa buo niyang katawan. At ito lamang ang hahayaan niyang magbigay ng kasiyahan sa kanya. Brent, ani yan ang maramdaman ng kamay nito na pumasok sa kanyang panloob sa ibaba. Nagiiwan ang labi nito ng munting halik sa bawat madadaanan. Nagnanasa ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Brent na hinubad ang natitirang saplot sa kanyang katawan. Napayakap siya sa kanyang katawan nang maramdaman ng lamig ng aircon. Akma niyang isasarang hita niya nang pigilan siya ni Brent. Napakapit siya sa unan nang mapaglarong pinaikot ni Brent ang bibig sa bandang yon. Shit! Sinubukan niyang takpan ang kanyang bibig upang hindi makagawa ng ingay. Nawawala siya sa katinuan. Pikit mata niyang hinintay ang sunod na gagawin ni Brent. Humaplos ang mga palad ni Brent sa kanyang mga hita, dahilan para magtaasan ang kanyang balahibo. Humawak siya sa magkabilang bisig ni Brent. Hinalikan ni Brent ang gilid ng kanyang mga mata nang tumulo ang kanyang luha. "I'll be gentle," bulong nito. Tumango naman siya habang kagat ang ibabang labi. Ilang saglit ay nagsimulang gumalaw si Brent ng dahan-dahan. Napapadaing siya. Siniil siya muli ng halik ni Brent upang pawiin ang hapdi na kanyang nararamdaman. At salamat doon ay hindi na roon dumako ang kanyang isip. Kalaunan ay napalitan ng kakaibang sensasyon ng kirot ng kanyang nararamdaman. At panay ang sambit at ungol niya sa pangalan ni Brent. Mariin ang kanyang kapit rito. God, Arlena, you're so good. Namamaos na wika ni Brent. Pabaling-baling siya sa magkabilang gilid at hindi alam kung saan kukuha ng lakas. Halos mapaliw siya sa sensasyong nararamdaman. Animoy dinadala siya sa kalangitan na walang hanggan. Hindi na niya namalayan pang nangyayari sa kanyang paligid. Maging si Brent ay nagsimula na rin gumawa ng kakaibang ingay. Pareho nilang habol ang kanilang paghinga. Habot langit ang kasiyahan ng kanyang nararamdaman. Malapad ang ngiting bumaling siya kay Brent. Ngunit kaagad na nawala nang makitang mahimbing na itong natutulog. Tumagilid siya sa kahinaplos ang pawisan nitong pisngi. I love you. Bulong niya saka ito hinalikan sa noo. Gamit ang kanyang damit ay pinunasan niya ang tiyan niya at maingat siyang bumangon sa pagkakahiga at napangiwi ng maramdaman ng kirot doon. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paggalaw at dahan-dahang tumungo sa banyo upang maligo. Nang matapos siya ay kaagad siyang nagbihis at lumabas. Naroon pa rin si Brent sa kanyang kama. Lantad ang katawan nito, kaya naman kaagad niya itong kinumutan bago siya lumabas ng kanyang kwarto. Binati siya ni Manang Tonya sa kusina kung saan naroon rin si Brenda na naghahanda ng pagkain ng kanyang mga anak. Nang mag-angat ito ng tingin sa kanya, bigla itong ngumisi at pili ang tingin sa kanya. Sold ba ang ating bulaklak? Namumulang nag-iwas lang siya ng tingin bago kumuha ng gatas sa fridge. Batid niyang narinig nitong kanilang ingay dahil sa kanyang silid at silid ni Brenda ay magkatabi lamang. Hindi na niya pinansin pang panunokso nito at nagtungo na lamang sa dining table kung nasaan ang cereal.